Kay Yusek Castro tayo. Eto. Ang ganda ni Yusek dito. anything on the table yet. So ang lumalabas sa opinion ni Professor Antonio Contreras ay ex or former VP Lenny versus VP Sara. Ayan. So ang nakikita po nila mga boss chief amo, sir, no po, VP Lenny versus VP Sara Duterte sa darating na 2028 ho, mga kababayan. Ako, syempre, no, kunyari one-on-one, mga bossing. Pero alam natin, no, na si VP Lenny ho, ang sinabi niya nga, mga bossing, hindi na siya tatakbo sa pagka-presidente at gusto niyang matapos yung kanyang termino doon sa Naga. Ngayon pagbigyan lang natin, VP Lenny at VP Sara sa 2028 election. Ngayon, tatanungin niyo ko, one-on-one lang nak ng putik, yung mga magpapasok na hindi naman gano'n. Basta ako, wala ako doon sa dalawa. Wag na kayong bumoto. One-on-one nga yun lang muna. One-on-one, Sara Duterte versus Lenny Robredo. Sa tingin ninyo, sino ang iboboto ko sa dalawa? Kulay pink ang suot ko. Di ba? Hindi. Mga kababayan, syempre, natural ako, pupunta ako doon sa performer. Doon sa kumikilos. At alam mo, nabukal sa puso niya ang mga siwa sa mamamayang Pilipino. Hindi yung pabalik-balik lang ng abroad. Di ba? So, ganyan po mga kababayan ang mangyayari. May herpes daw po si Harry Roque. Ay puta, sandali! PJ Tube, huwag kayong biglang magpapasok ng mga ganyang komento. Nababasa ko kasi, no? Nasisingit po doon sa vlog natin, Bigla niyong pinapasok. Balik tayo. Siyempre uulitin ko, one-on-one. Sa tingin niyo po, yung mga government supporters po, iboboto si Vice Presidente Inday Sara Duterte? Hindi. No? Ang iboboto niyan, mapupunta yan kay Atty. Lenny Robredo. Eto pa, paano pag natambalan pa talaga yung kagaya nung sinasabi ko, na natambalan si Atty. Lenny Robredo, na sa palagay ko, ganun naman talaga ang gagawin, no? Ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, isang pink at isang pula. Yan ang gagawin mga kababayan. Kaya tayo, mga followers, mga taga-suporta ng dalawang kulay, pink at pula, magsusuportahan lang po tayo. Kung talagang bukal sa loob ninyo na ayaw nyo bumalik yung kagaya ng mga dating administrasyon na puro patayan, puro paghihigante yung sinasabi. Di ba? Magsasanib puwersa tayo ng tuluyan. Naalala nyo yung mga sinasabi ng mga DDS? Kain suka, kain suka. Paulit-ulit sila, kain suka kayo, kain suka. Kasi dinidiscourage nila tayo na magkasama. No? O kayo mga kakamping, dati sinasabi nyo, ayaw na ayaw nyo dyan kay Bongbong Marcos. O kayong mga pula, dati sinasabi nyo, ayaw nyo dyan sa mga kakamping. Dinidiscourage nila. Kasi mahirap pong gibain yun. Di ba, Mark Estacador? At Joel Q ng Cereza Post, mahirap gibain yun. Lalong-lalo na sila na lang po doon sa DDS, mga bossing. Di ba? Pag nagsanib puwersa yan, let's say, kung doon sa kabila, Sara Duterte at Amy Marcos daw, dito naman sa atin, maaari, pwede. Patulan na natin yung Lenny Robredo kahit alam natin na hindi tatakbo si Atty. Lenny Robredo sa pagka-presidente dahil gusto niya nga tapusin yung termino sa Naga. Lenny Robredo tapos First Lady Liza Araneta Marcos. Yung pula na siguro mga nasa 25 milyones pa tayo. Mga DDS lang naman natanggal wag na, sobra naman yung 25 milyones kasi sasabihin mga DDS, naku, 6 na milyon lang ba kami? Pagpalagay na natin, 20 milyones na lang tayo, di ba? Sa pula. Dahil yung mga DDS, yung 11 milyon, bumalik na doon sa kanila.
sa DDS. At ang pula, 20 milyones din. Ngayon, 40 milyones. Eh sila ho, ilan? 12 na lang. Paano na yon? Di ba? O pakinggan muna natin si Atty. Claire Castro. Dami ko na pinaliwanag dito. Wala pa ako na ipe-play. Is there anything on the table yet? So ang lumalabas sa opinion ni Professor Antonio Contreras ay ex or former VP Lenny versus VP Sara. So ang lumalabas ay aksyon versus bakasyon. Correct. Oh, simple. Aksyon versus bakasyon. Rektahan. Di ba? Atty. Lely Robredo, kahit hindi na ho ano yan, vice-presidente, makikita mo yung ano nila, yung proyekto nila. Na angat buhay, tuloy-tuloy pa din ho, mga bossing. Ngayon, ang vice-presidente natin, si Sara Duterte, ang nakikita natin, puro bakasyon lang naman talaga. Totoo! Puntang dahig, sigaw ng bring him home. Uwi ng Pilipinas, sigaw ng bring him home. Alis ng Pilipinas, bring him. Araw-araw ho. No? Puro bakasyon at puro sigaw ng bring him home. Nagtatrabaho versus hindi nagtatrabaho. Pro-Philippines versus not pro-any country. Suhesyon na igagalang. Patawad, pero hindi napapanahon. And may reaction po ba ang palasyo sa opinion ni Prof. Contreras na the Dutertes are in panic mode? That's why the Vice President made an early announcement to run for Ako muna sasagot, no, bago si Atty. Claire Castro. Panic mode naman talaga eh. Alam nyo mga kababayan, simulat sa pool pa lang naman, alam na natin. Di ba Ma'am BG Badjola? Simula sa pool pa lang, Ma'am Delia Rosario, alam na natin, natatakbo ng pagka-presidente, si VP Sara. Pero bakit po ginagawa ito mga bossing? Bakit biglang may pag-announce? So, kasi etong buwan na ito, ang Pebrero, dito na po natatapos yung 1-year ban ng kanyang ng impeachment ho sa vice-presidente. Ngayon, alam nila at alam din po natin na talagang babaha po ng impeachment kay vice-presidente. Yun nga nung isang araw lang ho, ilan na po? Pang-apat na impeachment na ho. Yung yung inihain laban sa vice-presidente po. Ngayon, para meron silang maidepensa at meron silang pangdahilan ho, mga kababayan, sasabihin ko, tatakbo na ako ng pagka-presidente. Ako, si Sara Duterte, no? Tatakbo sa pagka-presidente. Ngayon, meron na silang idadahilan ulit. No? Yung wala pong kamatayan na, kaya po nila kami ini-impeach kasi po, nag-announce na ako nang tatakbo ako sa pagka-presidente. Di ba? Ngayon, meron na silang masasabi na dahilan, which is pinapatulan at kinakagat pa din to ng mga DDS, mga kababayan. Kaya, etong mga ito, yun, wala, paulit-ulit na lang po ang sasabihin nila, kasi po tatakbo ako ng pagka-presidente. Di ba? Kaya po yan, mga nagkukumahog, ma-impeach kasi natatakot. Booking yan ang yung mga yan. Ano katatakutan mo diyan sa mga yan? Di ba? Ilan na lang ho yan. Sila na lang ho ang mga bobo sa Pilipinas. Katatakutan pa? Sino susuporta dyan? Susuporta ho ba dyan yung mga kakamping? Wala. Susuporta ho ba dyan yung mga government supporter? Wala. Sila na lang pong mga utu-uto sa Pilipinas ang magsusuportahan po at mga nauuto na lang po ng mga DDS na mga politiko. 2028. Kung ganyan po ang pananaw ng isang political analyst kagaya po ni Professor Antonio Contreras, yan po ay igagalang natin na opinion. Pero sa pananaw po ng Pangulo, Baka sabi nga nung iba, no? Nag-check na sila kung sino yung mga kakampi sa kanila. Yan naman yan talaga, 'di ba? Tinitingnan na nila kung sino yung mga kakampi sa kanila. Tsaka tinatakot na nila yung mga congressman na
napipirma doon sa mga impeachment ni Vice Presidente. Ngayon naman ito sa mga congressman, nakakahiya kayo at halatang halata ang galawan ninyo. Kung noon pumirma kayo, lumagda kayo at rektang-rektang sinasabi ninyo, napakadaming ebidensya, tapos nang dahil lang tatakbo si Vice Presidente Sara Duterte sa pagka-presidente sa 2028, biglang, ay sandali lang, maghinay-hinay ako, baka manalo si Sara. Nakakahiya yung ganong galawan. No? At para naman doon sa mga botante na alam nyo yung congressman ninyo dati gustong malaman yung katotohanan versus Sara Duterte, tapos biglang ngayon ayaw na, mag-isip-isip kayo. No?